Ate, ano yung process sa paghahabi ng rapi po? Pagka-process na wrap, nakataya nitong handloom. Ito yung binigay mo sa amin parang pagkakatuwa. Ito, susulot mo lang siya dito. Susulot mo lang siya. Ang iingatan nyo lang kasi talaga dito ay yung kagaya nito, may trouble. Yung pag nagsala ka ng sulod ng sinulid, ng raffia, nagiging trouble na siya. Papangit na yung gawa mong place na. At ano lang, ganun lang siya. Alternate mo lang na rin. Hanggang sa makagawa ka na ng isang place na may inches. Ito, susulat mo siya dito. Kailangan malinaw ang mata mo. Kasi, pag hindi malinaw ang mata mo, magkakamera ka na mapapasama yung ibang sinulid. Siya na nagiging trouble nun. Papangit na yung placement mo. Kaya ako siya inapakan para maging lock. Gusto mo ba i-try? Ay, parang ano, Parang ano? kapag sinay ko ano, Hindi, okay lang. At least na-try mo siyang ano. Kasi nakuha mo. Gusto mo ba? Kaya mo i-try. Kaya mo yan. ha? Eh, sige na. So pagdating naman po sa mga weavers, hindi nga po nila nakasanayan yung paghahabi. So medyo nahihirapan po sila mag-adjust sa una. Pag nag-train po kami, after po ng training, hindi na sila tumutuloy kasi sabi nila mahirap na. Kuya, ano yung mga challenges sa paghahabi ng rapi? So bukod sa medyo mahirap siyang habihin at yung mga taga rito ay hindi sanay sa paghahabi, so ang isa pang nagiging challenge namin is yung pagkuha ng mga raw materials. Since wala din dito sa association namin nagpo-produce ng ganyang raw materials, kumukuha pa kami sa ibang lugar, like Padre Bulos, doon pa kami bumibili ng mga raw materials.